Magandang araw po. Ngayon po ay pang-10 araw po ng ating pag-vlog sa pagsubaybay po natin sa ating hydroponics Kratky method sa ating isang greenhouse. Ngayon po ay i-update po natin yung ating 3-day-old na seedlings. So ano po ang gagawin natin dito? So ito po yun. So ito po yung na-transfer natin kahapon i-transfer natin dito sa may liwanag. I-transfer po natin dito sa area na may liwanag. Matapos yung matapos yung 16 hours na incubation. So 3 days old na po ito, at saka tingnan natin kung ano yung dapat gawin natin. Ito na sila ngayon. Mataas na yung mga buto, at saka medyo dry na yung surface. So kailangan po natin tong diligan ng sa ngayon ay pure water lang siguro, tapos bukas na yung half strength. So magdilig tayo ngayon ng tubig para po mabasa yung surface. So bukas na po yung yung half strength. So tingnan natin yung iba. Tingnan natin yung iba. So ganoon pa rin. Yung iba lumalabas na yung cotyledon, yung iba hindi pa, natabunan pa. So expected to bukas siguro mataas na yung porsyento na nakalabas na lahat ng cotyledons. So kuha tayo ng tubig para didiligan natin. Pagkatapos po ay check natin yung water level. So dapat po ay hindi po nalulunod, hindi po nalulunod yung kanilang base ng seedlings. So pwede pa rin nasa 80% level ng foam. So okay naman yung level po. Okay naman po yung level. So ito, tingnan natin nalulunod natin Diyan yung lunod na sa tubig. So ang gagawin po natin is i-release po natin yung tubig. Kunti lang. Para hindi naman po tingnan natin ulit. So yan, okay na yan. So tingnan natin yung iba. So okay na. So mamayang tanghali ay mag-misting pa rin tayo. Lalo na mainit ang panahon ngayon. Kunting pasilip po pala, ito yung ating Olmiti dito sa ating NFT system na pagha-hydroponics. Ito po ay Olmiti. So ito naman ay bakante, hindi ko po natamnan kasi yung water pump dito ay nasa kabilang area, doon sa Kratky. Ginawa ko kasing supply yun ng panghigo po ng Newton solution para po ma-distribute doon sa bawat bed ng Kratky method, bawat bed po ng litos. So dalawang pump po palang ginamit ko dito, magkabilaan, kasi sinasadya ko yun kasi para po kung maglilinis ako dito, mag-disinfect, meron pang isang existing na isang batch. So kung sakali maglilinis ako dito, meron pang isa. So yun po, kasi nakaranas po ako ng infection doon sa mga ugat. Fungal infection, yung tinatawag na corky rot
no, na nagsuswell yung mga ugat dahil po sa infection. So yun ang ginawa kong dalawa. So ngayon hindi ko pa ito nagamit. So itong seedlings naman ito ay doon ito sa sa kabila, pang 4th batch po natin.